Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako ho si Abraham. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ang nakita ko ba noon ay isang multo, ibang bersyon ng mundo, o ako mismo na galing sa ibang realidad. Nangyari ito, Boss Pao, noong taong 2024. Matapos akong umuwi mula sa trabaho sa Quezon City. Gabi na noon at pinili kong dumaan sa isang shortcut malapit sa Balara, Quezon City. Dahil mas mabilis iyon papunta sa amin. Tahimik ang lugar, Boss Pao. Kakaunti lang ang ilaw sa kalsada at halos walang dumadaang sasakyan. Habang naglalakad ako ay napansin kong biglang nagbago ang paligid. Wala nang mga ilaw mula sa mga bahay. Wala ring tunog ng mga sasakyan. Pati mga aso na karaniwang tumatahol sa lugar ay biglang nawala ang ingay. Pagdating ko, Boss Pao, sa isang lumang waiting shed, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Napatigil ako dahil pamilyar na pamilyar ang katawan niya. Pareho ang tangkad, pareho ang buhok, pareho ang suot. Ang suot niya na itim na jacket. Nasuot ko pa noong gabi ring iyon. Boss Pao, nang lumingon siya, ay doon ko nakita ang mukha ko. Oo, Boss Pao, ako iyon. Hindi yun kahawig ko lang. Hindi yun parang ako. Kundi ako mismo. Nakatayo siya roon at nakatingin diretso sa akin. Kitang-kita ko ang mukha niya, Boss Pao. Dahil maliwanag ang ilaw ng poste sa likuran niya. Ang mas nakakatakot, may maliit na sugat sa noo niya at may dugo pa sa gilid ng kanyang labi. Tumakbo ako palayo, Boss Pao. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong tumatakbo. Nang makalabas ako sa shortcut, nakita ko ang mga ilaw ng mga sasakyan at narinig ko uli ang ingay ng Quezon City. Akala ko ay tapos na doon. Pero nang makauwi ako, ay may mas kakaibang nangyari. Pagbukas ko ng cellphone ko, ay may bagong litrato sa gallery. Hindi ko iyon kinunan, Boss Pao. Ngunit makikita roon ang parehong waiting shed. At sa litrato, may dalawang Abraham na nakatayo sa kalsada. Kinabukasan ay bumalik ako sa lugar kasama ang isang kaibigan. Nandoon pa rin ang waiting shed. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. May nakaukit sa ilalim ng upuan, Boss Pao. Pangalan ko iyon. Pangalang Abraham. Sa ilalim nito ay merong petsang 2 araw mula sa araw na iyon. Hindi ko alam kung bakit, Boss Pao. Pero makalipas ang 2 araw, habang pauwi ako, nakatanggap ako ng notification mula sa sarili kong Facebook account. Boss Pao, may bagong post. Larawan iyon ng isang madilim na kalsada sa Balara. Ang caption ay isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Ang caption, nakatawid na ako. Ikaw naman ang susunod.
Ang problema, wala akong ginawang post. At nang buksan ko ang profile ko, nakita kong naka-online ang account ko habang hawak ko ang cellphone ko. Simula noon, Boss Pao, hindi na ako bumalik sa lugar. Pero makalipas ang ilang linggo, may isang litrato na ipinadala sa akin ng isang hindi kilalang account. Makikita roon ang isang lalaking kamukhang kamukha ko, nakatayo sa parehong waiting shed. At sa likuran niya, Boss Pao, ay meron pang isang lalaki. Ako naman iyon. Ang petsa ng litrato ay isang araw bago pa ako unang pumunta roon. Doon ko tuluyang naisip, Boss Pao, na baka hindi ako ang unang Abraham na nakakita sa lugar na iyon. Baka matagal na akong nandoon. At ang Abraham na nakita ko noong gabi na iyon, baka siya talaga ang nauna sa akin. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Adam. Gusto kong ikwento ang isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Hindi ko ho alam kung paniniwalaan ninyo ako. Pero lahat ng lugar at pangyayaring ikikwento ko ay totoong pinuntahan ko mismo. At ang nakita ko mismo noong gabi na iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay ayoko nang dumaan mag-isa sa lugar na iyon. Nangyari ito, Boss Pao, sa paligid ng Antipolo, Rizal. Noong pauwi na ako galing sanang trabaho. Gabi na noon at halos wala ng tao sa isang bahagi ng kalsadang malapit sa mga liblib na residential area. Dahil pamilyar ako sa daan, nagpasya akong dumaan sa isang shortcut papunta sa Marcos Highway. Habang nagmamaneho ako, napansin kong may taong naglalakad sa gilid ng kalsada. Madilim ang lugar, Boss Pao. Pero dahil sa ilaw ng sasakyan, malinaw kong nakita ang damit niya. Nakasuot siya ng itim na jacket, maong at puting sapatos. Wala naman sanang kakaiba roon kung hindi ko napansin ang mukha niya, Boss Pao. Ako kasi iyon, Boss Pao. Hindi lang kamukha ko. Parehong-pareho kami. Pareho ang buhok, hugis ng muka, katawan, pati yung maliit na peklat sa may kanang kilay na mayroon ako mula pa pagkabata. Dumaan ako sa tabi niya nang hindi humihinto. Habang nasa rearview mirror ako nakatingin, nakita kong nakatalikod siya sa sasakyan ko. Pero ilang segundo lang ang lumipas, bigla siyang nakatingin na sa akin. Hindi ko alam, Boss Pao, kung paano niya nagawa iyon nang hindi ko nakitang lumingon. Pinilit kong isipin na pagod lang ako at nagkakaroon ng ilusyon. Pero habang papalapit ako sa Marcos Highway, nagsimulang mangyari ang mas nakakatakot.
Nakita ko uli siya, Boss Pao. Nasa kabilang bahagi na siya ng kalsada. Mas malayo siya kesa kanina. Pero pareho pa rin ang suot. Nagpatuloy na lang ako sa pagmamaneho, Boss Pao. Hindi ko na siya pinansin. Ilang minuto ang lumipas, napansin kong parang pamilyar ang paligid. Yung tindahan sa gilid, yung poste, yung lumang gate. Para bang ilang minuto ko nang nakikita ang parehong lugar. At doon ko napagtanto na umiikot pala ako. Hindi ko alam kung paano. Pero bumalik ako sa shortcut na dinaanan ko kanina. At nandoon uli siya, Boss Pao. Nakatayo sa gitna ng kalsada. At sa pagkakataong iyon, malinaw na malinaw ko siyang nakita. Dahil malapit na ang sasakyan ko. Mukha ko talaga yun, Boss Pao. Hindi siya multo na malabo o transparent. Tao ang itsura niya, Boss Pao. Nakikita ang balat, buhok, damit, at mismong mga mata. Pero may isang bagay na mali. Ngumiti siya, Boss Pao, habang nakatingin diretso sa akin. Hindi ko na alam, Boss Pao, kung gaano na ba katagal akong nakatitig sa kanya. Bigla kong napansin na gumagalaw ang kamay niya, na para bang may itinuturo sa likuran ng sasakyan ko. Napalingon ako, Boss Pao. Ngunit walang tao. At pagharap ko uli sa kalsada ay wala na siya. Pero sa windshield ko ay may naiwan na bakas ng isang kamay. Mula sa labas ay merong 5 daliri. At ang mas nakakatakot, basa ang kamay na iyon. Kahit tuyo naman ang buong kalsada. Umuwi ako, Boss Pao, nang hindi na dumadaan sa shortcut. At kinabukasan, bumalik ako roon kasama ang isang kaibigan para tignan kung may paliwanag sa nangyari. Walang bakas ng kamay sa sasakyan. Pero may nakita kaming lumang CCTV camera sa isang establishmento na malapit sa lugar. Nang mapanood ang footage, lalo akong natakot, Boss Pao. Makikita roon ang sasakyan kong dumadaan sa kalsada. Makikita rin ang isang taong nakatayo sa gilid. Pero ang oras ng footage ay ilang minuto bago pa ako dumating sa lugar. At habang lumalapit ang sasakyan ko sa kamera, biglang tumakbo papunta sa kalsada ang taong kamukha ko. Huminto siya, Boss Pao, sa mismong lugar kung saan ko siya nakita. Ang pinaka nakakatakot, ayon sa timestamp, wala pa ako sa lugar noong oras na iyon. Pero nasa video na siya. At habang dumadaan ang sasakyan ko sa harap ng kamera, sabay siyang tumingin diretso sa lens. Mula noon, hindi na ako muling dumaan sa shortcut na iyon, Boss Pao. At hanggang ngayon, kapag may nakikita akong taong nakasuot ng itim na jacket at puting sapatos sa malayo, hindi ko na tinitignan ang mukha nun. Dahil ang takot ko ngayon ay hindi na sa posibilidad na may nakita akong
ibang tao. Ang kinakatakutan ko, Boss Pao, ay baka may isang bersyon ko talagang naiwan doon. At baka sa susunod na makita ko siya, hindi na siya ang nasa labas ng sasakyan. Baka ako na ang nakikita niya mula sa loob. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.